Para sa iyo, Sir Ricky, siya yung pinakamagaling na artista sa Pilipinas, sa mga actress natin. Sabihin natin, not in terms of galing sa kahulugan ng husay, although siya ang mahusay na mahusay, kundi in terms of yung naging epekto ng kanyang husay, ng kanyang galing, ng kanyang buhay, ng kanyang pagkatao, Ng kanyang sining. ng kanyang naging meaning sa mga tao na isang morena na sumikat. I think yun, walang makakagawa no? Nabago niya yung pagtingin ng tao sa mga artista na dati, mga tisay at matatangkad. So, and through the years, binabago niya ang kultura natin eh. So I think yun, in that sense, pinakamuhusay siya. At naging isa siya. Yun, sa kabuuan nun. Pero yung sa galing ng pag-arte, marami namang magagaling eh. Kanya-kanya silang kalidad. There will never be another Nora Aunor. Yes, oo. Yung klase ng naging buhay niya, yung klase ng acting niya, yung klase ng paniniwala niya, yung persona niya na pinapakita sa mga tao, yung pakikitungo sa fans, sa mga katrabaho, yung pag-generosity niya, pagbibigay niya. Walang mga kapantay. She's so generous eh. Bigay siya ng bigay, ng bigay, ng bigay. To a fault. To a fault na kung minsan gusto mong sabihin, Guy, ang dami nang naibigay. Dapat sila Naubusan naman ka na. magbigay. Oo, sila naman magbigay sa'yo. Pero until she died, gusto pa rin niyang gumawa ng mga projects. May mga ilang projects siyang pinag-uusapan. Di ba kanina kay Adolf, kay Ronald Carvalho, nakipag-usap siya tungkol sa isang possible project, yung sa amin. At may isa pa siyang project na gustong gawin pala. Kasi mahilig siyang managinip. Sinusulat niya lagi. Sabi ko, yung notebook mo, gusto niyang gawa kami ng pelikula tungkol sa mga panaginip niya. So hanapin ko ngayon yung notebook niya. Kasi gawa siya ng gawa doon na gagawin namin basis. Nabigay niya sa yung notebook? Hindi pa. Kasi nga nagsusulat pa siya na nagsusulat. Hanapin ko. So yun. Itutuloy mo yun, sir? Tingnan ko, oo. Ay, well, panaginip ni Guy yun eh. At least importante siya kung ano man ang kalabasan nun eh. So, yun, may ganun din.